Sa punto pong ito ay tunghayan natin ang isang panayam ng ating kasamang si Emil Carrion kay Major General Pio Katapang Jr. ng Northern Luzon Command. Emil? Maraming salamat sa iyo, Vivian. Ilang araw na po tayong sinusubok ng panahon, baha at kung ano pang ulan at sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Partikular nitong huli ang gitnang Luzon, ang Metro Manila, ang Zambales na ako mismo ay nakapunta at nakatutok doon ay sinubukan po ng panahon. Alam niyo po ba na ang ilan sa mga unang first responder dito sa mga ganitong pagkakataon ay mga sundalo, mga AFP. At tayo po ipinalad ngayon, bukod sa heroism ng ating mga AFP, ay pag-uusapan din po natin ng iba't ibang mga ginagawa ng ating mga kasundalohan dito po sa Northern Luzon Command. Nandito po ang mismong commander ng Northern Luzon Command, si Major General Gregorio Pio Katapang. Sir, magandang umaga po. Welcome sa Balitaan. Magandang umaga po sa inyong tagapakinig. Yes sir, nasimulan ko na rin po yung heroism ng ating mga sundalo. Ano po yung ginagawang efforts pa ngayon? Kasi tapos na po yung rescue efforts. Pero gaano po katindi at gaano karami ang inyong pinadalang mga tao sa bahagi po ng Zambales, Bataan, Pampanga, maging sa gitnang Luzon? Sa NCR, nag-augment din kayo. Ano po ang inyong mga ginawa rito? Kasi po yan, pagka bagyo na at na-i-announce na kung anong signal typhoon number, naka-alerto na po yun. Nagmi-meeting po yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, and then kami po bibigyan ng mga assignment. Ang ano naman po namin talaga dito, ay ang role namin is we provide the muscle. Yun. We provide the transportation, and then kung saan po ang critical na lugar, doon po kami kaagad nagre-responde. Yun. Ito pong pinakahuli sa Zambales, gaano po karami ang taong pinadala nyo doon? Actually, mga buong batalyon po yung na-involved doon, mga 400 kasundaluhan. At ang bulk po niyan kung saan po nangyari yung sa Olongapo City at saka sa Subic, pati po sa Castillejos. Castillejos. Opo. General Katapang, hindi na po kayo baguhan sa pag-rescue, ganitong mga efforts. Panahon pa ng Undoy, kayo nakatutok. Konting kwento po tungkol dito. Yung pong panahon ng Undoy, malapit na rin po nating igunitin yun. September 26 yun. September 26, 2009, sir. 2009. Tanda ko yun na si dating Secretary Chodoro, naipit po siya sa bagyo na yon at siya lang po ang nag-iisang nakapag-report sa opisina. Nagkataon naman po na duty po ako noon, kaya ako po ang nakapag-alalay sa kanya. Yun. Talaga pong matindi po yun dahil sunod-sunod pong bagyo yun. Bali 5 bagyo yun, pero 3 bagyo na pumasok sa atin, yung Typhoon Undoy, Peping Ramil, pero lupaypay po ang buong Luzon. Yun. By the way, kasama pa rin po natin si Audrey, si Vivian at si Pia. Anytime magpa-participate po sila. Opo. Sir, itong nangyari naman po ngayon, ano po yung pinagkaibang nakikita ninyo nung Undoy at ngayon? Tayo po ba ay mas natuto na sa larangan ng pag-rescue? Ang nalaman ko sa ilang mga write-ups ninyo yung pre-positioning dito nyo na pag-aralan. Opo, ngayon yung experience factor natin napakalaki na dahil siyempre yung ating experience na maraming namatay ng bagyo, maraming na rin natuto, maraming nakaintindi. Kasi kadalasan po sinasabi nila, Sir, first time po ito nangyari sa buong buhay namin. Dito na po kami lumaki. Pero sabi ko, mahirap yung first time at saka magkasabay ng one time. Kaya po, maniwala po kayo pagka sinasabi sa inyo na dapat lumikas kayo. Yun. Okay, mula po sa usaping basa, punta naman tayo sa 3P na mukhang pinapatupad nyo ngayon sa Northern Luzon Command. Ano po yung PPP na in line of the order po ni Pangulong Aquino na PPP, meron din kayong PPP na ginagawa sa NOLCOM? Yung sa NOLCOM po, yun yung pong pag-implement namin ng IPSP Bayanihan. Okay. Ang target po natin dito is not only to win the peace, but to win the progress and to win prosperity for all Filipinos sa area natin. So, tuloy-tuloy po yan at hopefully, malapit na po kasing ma-declare yung NOLCOM AOR
as peaceful and ready for further development. Kaya naman po, ang next target po namin is progress. And then ultimately, pag umunlad na po yung lugar, inclusive prosperity po para sa lahat. Yun. So, ibig sabihin, hindi na yung laban ng armas. Opo. Ito ay laban na ng partisipasyon ng komunidad. Opo, importante po yung, kasi po yung peace, it can only be sustained if there will be progress. Ayun. And then kung magkaroon naman po ng progreso, dapat naman po lahat ng Pilipino makinabang sa progreso. Kaya inclusive prosperity po yung pinaglalaban natin. Meron rin po kayong tinututukan doon itong Coast Watch. Ano naman po ito? Ito naman pong Coast Watch, sabi ko nga po, hopefully by the end of the year, we will declare the whole NOLCOM AOR as peaceful and ready for development. Magsiship na po kami sa territorial defense. Kaya yung Coast Watch system na ginagawa natin o na naging batas na po yan o isang executive order, ang gusto po natin is maitayo din yung Coast Watch North kasi meron po tayong Coast Watch South. Pero yung sa Coast Watch North, ang highlight po nito is yung ensure yung ating marine resources will not be exploited, especially yung ating exclusive economic zone. Yun. Meron din po kayong isinusulong na enhanced collaboration efforts ng lahat ng mga stakeholders with the AFP? Kasama po yan sa IPSP, bayanihan namin. Tatlo po rin na item na kailangan gawin para implement yung IPSP. Unang-una, yung focus military operations, which means walang collateral damage. Ang sinasabi ko dyan, ang campaign ko dyan na para mas madali maintindihan ng sundalo, kawal, disiplinado, bawal, abusado, dapat asintado. No, yan ganda nun. Pangalawa po, yung bayanihan team activities. Yun po yung lahat ng government projects, binabantayan po ng mga sundalo. Ina-explain kung bakit dahil sa katamihikan na yan, nagkakaroon tayo ng mga projects. And then lastly nga po, sa stakeholders engagement, kinakausap po natin lahat ng parte ng lipunan, estudyante, manggagawa, mga pare, at lahat, pati academe, para sa ganun, maintindihan po nila yung ating campaign plan, IPSP Bayanihan. Meron pong text-in question, mabilis lang to. Ang mga reservists po ba may power din na katulad ng mga enlisted personnel? Meron rin po yan, kaya lang ang sinasuggest ko nga dyan, gumawa tayo ng batas. Kasi ang gusto natin, first responders natin, yung mga probinsya o local officials. Pero kung gagawa tayo ng batas, i-enhance natin yung RA 7077, wherein yung pati mga governors will have the power to call in the reserves or reservists in times of calamity. Mas madali po yan. Mas magagamit po natin ang reservists. Kaya, kasi po, ang bagong gera nga harapin natin yung climate change. So, kailangan ang ating mga governor empowered to call in the through a new law. Kasi yung RA 7077, ang president lang po nakaka-call in dun sa reservists to call to active duty reservists. So kung magagawa natin, governor, pwedeng patawag yung mga reservists in times of calamity and in times of typhoon, mas magaling po, mas maganda, mas makakatulong po yung mga reservists natin. Sir, ano man po ang inyong mga mensahe or final thoughts sa ating mga kabalitaan? Nasa inyo po ang pagkakataon, lalo na itong mahuling araw na talagang 24/7, kitang-kita ang aktibong AFP, NOLCOM, at ang buong kasundaluhan. Nasa inyo po ang pagkakataon, sir. Sa amin naman po, ito, panahon na naman ng bagyo. Mabuti po sa insurgency, pwede namin kayong isave sa gera. Pagka alam namin padating yung mga NPA o remnants ng NPA sa isang lugar, pupunta po kami para itabo yung mga NPA. Pero itong mga bagyo po na dadating na ito, nasa sa inyo na po ito, hindi naman pa namin mapapahinto itong bagyo na ito, hindi namin maitatabo ito. Kaya po ang pinaka-importante po, pag sinabihan po kayong lumikas sa mga alanganing lugar, sumunod na po kayo. Talaga pong pag naghabagat, pag nag-anim na araw na pong tuloy-tuloy ang ulan, ay sigurado po pati yung putik po sasama na pag bumaksak ang tubig. So sa amin naman po, 24/7 kami nakaantabay sa inyo at kung may bagyo pa naman po, parati po kami naka-alert. And then yung nga pong parati ko pong ina-emphasize sa ating mga kasundaluhan, dapat po ang ating mga sundalo o kawal, disiplinado, bawal abusado, dapat asintado.
Maraming salamat po si Major General Gregorio Pio Katapang Jr., ang commander ng Northern Luzon Command. Marami pa po tayong mga balita. Balik sa iyo, Pia.